Hindi pa nga nakakapagpahinga pero eto, Lunes na naman. Nako, hindi na talaga nasanay. Talaga namang walang pahinga kapag nanay. Tapos eto nga, parang ang sama pa ng pakiramdam. Huwag naman sana tumuloy dahil kanina pa talagang umaga, parang ang sama talaga ng pakiramdam ko. Pero dahil napaka-busy ko nga, tapos meron pa akong batang napakakulit, nako, pinagpapawisan talaga ako ng malamig. Pero kapag ganitong masama talaga ang pakiramdam ko, nagpapahilot ka agad ako sa asawa ko. Tapos kinabukasan, ayun, okay na ulit ang pakiramdam ko. Tapos kanina nga, lumabas lang ako saglit paglabas ko, nagpa-party-party na dito sa loob ng bahay ang mga gamo-gamo. Ganito kasi talaga kapag tag-ulanan ako, naglalabasan talaga ang mga gamo-gamo. Naiwan ko yatang bukas ang pinto or nakakawang, kaya ayun, nakapasok ang mga gamo-gamo. Tapos ayan, pagkasalang ko nga ng sinaing, lumabas nga ako saglit para bumili naman ng uulamin namin. Eto nga, bumili lang ako ng talong, pati tilapia at ipiprito ko nga yan. Panigurado, gutom na gutom ang mga anak ko dahil kahapon ang aga nila naghapunan. Parang alas 5 pa lang naghapunan na sila, tapos ang aga nga din nila natulog. Kaya nung nakapagluto na nga ako ng unang sinalang ko na talong, eto nga't ginising ko na sila para mapakain na. Tapos etong bunsuhan ko, nagising din. Pero buti na lang hindi siya nagliligalig at nanonood lang ng TV. Kaya lang kapag maliligo na ang mga ate niya, gusto din makisabay na, ang aga-aga pa. Iyak nga siya ng iyak kanina, tapos maya-maya biglang tumahimik. Pagtingin ko, ayun, umiinom na pala ng gatas. Tapos yung pangalawa ko namang anak, nag-request na naman ng burger. Kaya ito, ipagbo-burger ko sila pambaon sa school. Bali, niluto ko na nga muna itong patty. Pero sa totoo lang, yung pangalawa kong anak, hindi siya kumakain ng burger kapag binibili sa fast food. Pero kapag niluluto ko, kumakain siya. Kaya lang, wag dapat lalagyan ng cheese. Nakakatuwa nga dahil pa 2 beses ko na sila pinabaunan ng burger. Palagi talagang nauubos ng pangalawa kong anak. Pero kapag sandwich na ko, may tira talaga. At yung palaman lang ng sandwich ang kinakain, tapos yung tinapay natitira. Pagkatapos ko nga sila ipagawa ng burger, eto, hinanda ko na tong mga pambaon nila. Ewan ko ba, ang daming nagko-comment sa isa kong post dito sa baunan na to. Pinromote ko kasi to at ang daming nagsasabi na kinakalawang daw. Ang tagal-tagal ko nang gumagamit ng ganito, hindi naman kinakalawang. Grade 5 pa nga lang ang panganay ko, ganitong baunan na ang pinapagamit ko sa kanya. Tapos eto nga, kanina nga lang din ako namalansya ng mga uniform ng mga anak ko dahil hindi ako nakapamalansya kahapon. Inuna kasi namin ang pagdi-DIY dito sa may bar counter. At ayan, may bago na naman akong ire-recommend sa inyo na steaming iron. Nako, sinasabi ko sa inyo, ang ganda. Napaso pa nga ako ng plancha na yan. Akala ko kasi hindi pa mainit, yung pala ang bilis din mag-init. Pagkahatid nga namin sa mga anak ko, tutulog sana ako pagkadating. Kaya lang, ang dami nga nag-party-party dito sa bahay ng mga gamo-gamo, kaya naglinis na muna ako. Tapos nagsisigapangan pa sa mga higaan namin, baka mamaya mapasukan pa ang tainga ng bunsuhan ko. Naku, mahirap na. Vinacuum ko na nga lang para makuha lahat dahil kapag wawalisin mo yan, bumabalik din naman, lalo na yung mga pakpak nila, para din masaid lahat, pati na din sa may higaan namin. Sa kwarto nga lang ako nag-vacuum, tapos dito naman sa salas ay nagwalis na lang ako. Tapos ayan, ang dami ko na namang nakuhang basura sa kwarto ng mga anak ko, kagaya na lang ng mga papel na kung saan-saan lang nakalagay. At ayan, ang ending, hindi din talaga ako nakaidlip kahit isang oras man lang.